Magandang araw mga kaibigan. Bigyan ko kayo ngayon ng update sa nangyaring House hearing, flood control anomaly. Ito, post ni Teo Moreno, title, The Clownery in the House of Representatives. Clown, katatawanan. Yung mga pasabog nila na duds. Wala ring laman ang mga pasabog. Okay, the House of Representatives resumed its infracom hearing today, and what unfolded was nothing short of a political circus. Engineer Bryce Hernandez dropped a bombshell, claiming that Senators Jinggoy Estrada and Joel Villanueva were involved in anomalous flood control projects. Yan. Sa Senate hearing kahapon, sinabi ng mga Diskaya na wala silang alam, wala silang transaction sa mga senador na na-involve sa flood control project. Kaya pabiro si Senator Marcoleta na safe ka na, sabi niya kay Jinggoy. So itong Engineer Bryce Hernandez na na-cite in contempt na ng Senado dahil sa nagsisinungaling. Ito yung may Lamborghini, 30 million, tapos ang sweldo niya mga nasa 50,000 lang ata per month. Nakakabili ng Lamborghini na natatalo sa casino millions of pesos. Siya ang nagpasabog na dalawang senador, Villanueva and Jinggoy, may na-involve sa anomalya. Testigo ngayon ang ebidensya. Yun ang ebidensya. Ito. But when, ito ang maganda but when Representative Adjong pressed him for evidence, Hernandez admitted he had none. Walang ebidensya. So anong basihan niya? Ito. Saying he only heard about it from District Engineer Henry Alcantara. So, Alcantara, pinatunayan ba niya na may kinalaman ng dalawang senador? Ito na. D.E. Alcantara, however, immediately denied the allegation. Hindi totoo yan, sabi niya. He insisted he has never dealt with any politician, not even Joel Villanueva, and pointed the finger back at Hernandez, saying it's the project engineers themselves, including Hernandez, who are in direct contact with contractors. Ibig sabihin, dads, walang silbi yung pasabog ni Engineer Bryce na sinasangkot niya sina Senator Joel Villanueva and Senator Jinggoy dahil narinig lang niya kay Engineer Alcantara, tapos itong Alcantara sinasabi niya, wala akong sinabing ganyan, hindi ako nakipag-transact sa mga politiko. Di, katatawanan nga. Sabi ni Teo Moreno, this stands in contrast to the Diskaya couple's testimony in the Senate, where they said they can present the ledgers and vouchers to trace the flow of money along with text and chat exchanges with congressmen as supporting evidence. Itong resibo ng mga Diskaya, meron kailang hindi masyadong solid evidence kasi ledgers and vouchers lang. Ano ang malakas sana? Kung may pinirmahan ng kongresista na tinanggap, malakas. Sino naman loko-loko na politiko na tatanggap ng kickback, pipirma niya, di ba? Never mangyari yun. But at least, meron konti ledgers and vouchers. What was meant to be a serious hearing to uncover anomalies ended up exposing a mess of heresy, finger-pointing, and outright denial, making the inquiry look more like a stage play than a fact-finding mission. So again, kanya-kanya tayong pananaw.
karapatan yan ng Kamara na mag-imbestiga kunuhay. But depende na sa atin kung naniniwala ba tayo sa kanilang ginagawa o hindi. Ako, I'm sorry to say, personal ko lang observation, wala. Hindi ako masyadong naniniwala. Mas mabuti pa yung Senate. Lalo na nung nandyan pa si Senator Dante Marcoleta. Kasi yung pasabog ng mga Diskaya, at least meron na. Simula. Doon ka na. Yun na yung lead. Sa investigasyon kasi, importante yung may lead ka na. Yung binanggit ng isang ano yung matanda, nakalimutan ko yung pangalan, kontraktor. Yun yung kumukuha ng mga lisensya. Yung nagdi-deliver siya ng 245 million pesos one time doon sa DPWH. Para daw kuno, dinadala sa opisina ni Engineer Hernandez, tapos kinukuha naman ni Engineer Alcantara. Very consistent yung sinasabi ni Sally ba yun? Ayan, very clear. So, ano pa ba ang aasahan natin? Tingnan natin. Congressman Saldico, iimbitahan ba nila? I don't know. Parang hanggat maaari, they will do everything na hindi harap si Saldico. Bakit kaya? Sabi naman ni Congressman Saldico, wala daw siyang ginawang pinasinungalingan niya yung akusasyon ng mga Diskaya. Di kung wala siyang ginawa, bakit hindi haharap? Patingin ko, never siyang harap dyan sa hearing na. Kahit sa Senado, hindi harap. Ang maganda kay Mayor Magalong, handa na siyang haharap. Kaya lang, wag muna sa Senado. Gustong-gusto niya dito sa hearing ng Kamara. Ang tanong, iimbitahan ba siya ng Kamara? Congressman Abante, kayo yung nagcha-challenge na pangalanan ni Mayor Magalong ang mga nalalaman niyang kongresista. Nakaready na siya. Bakit hanggang hindi pa nila iniimbita? Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Karon na anak ko sa area sa kapihan ni Miko. So karon magtanom siya sa kape, so ako siyang bisita. So gimix na daan og puradan og iti. Mix na ni kay para di makakuha ng mga akong tanom nga kape. 600 na. 100. Ayun lang na eh. Bawas may kalisod ba? May kape kay pag harvest makakuha sa mga anak. Ug mo na ni ang unang tanom ni Miko nga kape, nindot kayo. Kapin pa isa ka bulan. Mayo ko igtubo. Nindot kayo nga kape, Kini among tanom nga kape 14,550 na ni kasidling, tag 25 pesos ang kada usa. So 29 mi ka pamilya. Nindot kayo nga kape, Sa kabulan pa na. Sa pagkabulan iya. Magwa pa karong pizza 3. Salamat sa Ginoo nga nakatanom man ng kape. Nagasuportar aning kape.
Salamat kayo, dako kayo salamat mo sa Ginoo. May sa mong kalisod. Oo, salamat kaayo. Pud mi sa mong mga anak. Mm. Makaharbis mi sa mong mga tanom ng mga kape. Mm.